krus pinakita. Sa'yo'y alay upang lumapit ka. Sa krus naman, ika'y lumapit na. Kabigo at kalungkutan ay papawiin niya. Bawat kamakuan, dugong tinigis niya. Sa'yo'y alay upang lumapit ka. Sa Diyos naman, sa Diyos naman, ika'y lumapit na. Kabiguan, kalungkutan ay papawiin niya. Bawat kamakuan, dugong tinigis niya. Sa'yo'y alay upang lumapit ka. Let the people sing sa Diyos Ama. Mga kapatid, maaari po ba natin itaas ang ating mga kamay? Damhin po natin ang nag-aalab ng pag-ibig ng ating Panginoon. Damhin natin kung gaano tayo kahalaga sa ating Diyos ng pag-ibig. Sa'yo'y alay upang lumapit ka. Sa Diyos Ama, Ama, ika'y lumapit na. Kabiguan, kalungkutan ay papawiin niya. Bawat kamakuan, dugong tinigis niya. Sa'yo'y alay upang sa'yo'y alay, sa'yo'y alay upang lumapit ka. Sa'yo'y alay upang lumapit ka. Oh, ang pag-ibig mo'y sapat. Ito'y wagas. Sa Diyos Ama, ika'y lumapit na. Kabiguan, kalungkutan ay papawiin niya. Bawat pangako, dugong tinigis niya. Sa'yo'y alay upang lumapit ka. Hallelujah, Lord. Panginoon, salamat sa dugong at latay na pinagkaloob mo sa amin para kami magkaroon, Panginoon, ng buhay na walang hanggang at patuloy, Panginoon, na maging banal ang iyong mga anak, Panginoon, naway bigyan mo ng isang pusong tapat, pusong na maglilingkod ng tapat, Panginoon. Sa umagang ito, patuloy kaming nagpapakumbaba anuman ang karumet kasalanan na aming nagagawa sa araw-araw naming buhay. Patuloy mong linisin ang lahat ng ito. Salamat, Panginoon, sa pagtubos mo sa amin sa Diyos ng Kalbaryo. At patuloy ikaw po ang kumilos sa amin na patuloy yung puso namin, Panginoon, ay maglingkod sa iyo at maging kagaya mo, Panginoon. Patuloy ikaw pong kikilos sa bawat isa sa amin. Yung puso po namin, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, na naroon lagi, Panginoon, ang paglilingkod, pananampalataya at pagtitiwala namin sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa magandang umagang pinagkaloob mo sa amin.
Salamat at naririto kami upang mapakinggan namin ang iyong banal na salita sa mga oras na ito. Patuloy samahan kami ng Santong Espiritong Banal sa aming kalagitnaan at patuloy, Lord, mag-flow, Panginoon, ang banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, patuloy din namin itinataas ang makahayag ng iyong banal na salita, ang aming Reverend Pastor Peter Obiana. Bigyan mo siya ng karunungan, kalakasan, tago sa iyong krus. Anuman ang kapahayagan sa umagang ito, ay patuloy mo siyang samahan sa kanyang pagsasalita ayon sa iyong kalooban, Panginoon. At maging kami na makikinig ng iyong banal na salita, buksan mo ang aming kaisipan, ang aming mga puso. Bigyan kami ng karunungan upang maunawaan namin ang mapapakinggan namin na banal mong salita sa mga oras na ito. Kaya salamat, Panginoon, patuloy mo kayong balutan ng iyong makapangyarang dugo at sinasawatan namin anuman ang mga hadlang gawa ng kaaway sa aming kalagitnaan. Out in the name of Jesus. Espiritu ng kapaguran, kaulaan ng pakikinig ng iyong banal na salita, out in the name of Jesus. Katamaran sa lahat ng bagay, out in the name of Jesus. In Jesus' name. Salamat, Panginoon, patuloy mo nang pinagtatagumpay ang iyong gawain mula simula hanggang matapos ang gawain namin ito. Sa iyo namin ibinabalik ang mataas na papuri, pagtakil at pasasalamat sa tanging pangalan ng aking Panginoon Jesus. Amen. Amen. Naniniwala po ba kayo mga kapatid na mahal ka ng ating Panginoon? Amen. Tayo pong lahat ay kanyang iniibig at ang pag-ibig ng ating Panginoon ay wagas at tapat. Amen po? Amen. Kaya po ngayong umaga, meron tayong dahilan upang umawit ng may galak. Sama-sama po nating papurihan ng ating Panginoon. Palakpak po natin ang ating Panginoon. Sa Diyos na nabubuhay, sa Diyos na
lahat at wagas. Bilang tugon sa kanyang pag-ibig na ito, handugan natin siya ng awitin, ng may pagmamahal, ng may pagpapasalamat. Lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakain, lahat sa'yo'y ibibigay. Ngayon pa man sa'kin nag-iisang taglay, hinalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Minsan ba kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakain, lahat sa'yo'y ibibigay. Ngayon pa man sa'kin nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagod, sa alon ang puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kailangan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta, iyong halagip ng awitin. Kung mayroon lamang akong isang libong buhay, para sa iyo ito, Panginoon. Mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakain, lahat sa'yo'y ibibigay. Ngayon pa man sa'kin nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagod, sa pag-alon ang puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kailangan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta, iyong bibig, halatik ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagod, sa pag-alon ang puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging karangalan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta, iyong bibig, halapit ng awitin. Let the people sing. Gaya ng dagat na hindi napapagod, sa pag-alon ang puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging karangalan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagod, sa pag-alon
Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang buhay at banal na salita. Sa oras pong ito ay makibukas po tayo sa aklat po ng unang 1, Kapitulo 4, talatang 17 hanggang 21. At nais ko pong basahin sa magandang balita po yung nakalagay po dyan sa taas at dito po ay Tagalog version. So, pwede po bang tayo sumandaling tumayo at igalang po natin ang pagbasa ng kanyang buhay at banal na salita. Dito'y naging sakdal ang pag-ibig sa atin upang tayo'y magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghuhukom. Sapagkat kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanlibutang ito. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pag-ibig. Tayo'y nagsisiibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin. Kung sinasabi ng sino man, ako'y umiibig sa Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita, ay paanong makakaibig siya sa Diyos na hindi niya nakita. Sa verse 21, ang utos na ito mula sa Kanya ay nasa atin na ang umiibig sa Diyos ay dapat umibig sa Kanyang kapatid. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa Kanyang buhay at banal na salita. Tayo po ay makakaupo na po. Ngayon po ay nais kong ibahagi sa atin ang salita ng Panginoon na pinamagatang first love. Oh? Siguro, anong pumapasok sa isip natin? First love. Siguro, ang pumapasok sa isip natin, first love never die. Yan. So, yung mga umiibig at nagsisiibig. So, first love, unang umibig or unang pag-ibig. So, ito pong ating binasa ay makikita po natin dito sa ating binasa ang keyword na perfect. Na binabanggit dito ay ibig sabihin ganap. So yung salitang ganap ay nais ng Diyos na tayo po ay maging ganap sa kanyang pag-ibig at para ibigin ang Diyos. Amen po ba? Bakit? Sapagkat hindi natin kayang umibig sa kapwa kapag hindi naging ganap ang ating pag-ibig sa Diyos. Kaya mahalaga na makita po natin dito yung salitang ganap o yung perfect ay nagpapakita ng ideya na tayo nga po kapag naging ganap yung pag-ibig ay dumarating po dito yung tinatawag na maturity o ibig sabihin malago na po. Malago po tayo sa ating pananampalataya at kumpleto pag sinabing ganap. Amen po ba? Perfect. Ano ang nasa isip natin kapag sinabing perfect ang isang tao? Walang kapintasan. Tama po ba? Pag sinabing perfect, uy, perfect ka, Brad. Uy, perfect ka, sister. Ibig sabihin yan, ang nakikita sa atin ay walang kapintasan. Ganon din po ang nais ng Panginoon sa atin bilang mga mananampalataya ay hindi lamang po tayo lumalago sa grasya ng Panginoon at kaalaman patungkol sa Kanya, bagkos tayo po ay dapat lumago. Sabi po ng 2 Peter chapter 3, verse 18. Ano po ang sinasabi ng 2 Pedro? Kapitulo 3, talatang 18. Datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kalwalatian ngayon at magpakailanman siya nawa. So, nais ng Panginoon na tayo ay lumago dito. Pero hindi lamang po tayo dapat lumalago dito, bagkos
ang respond kapag lumalago ang isang tao sa kanyang pagkakilala sa ating Panginoon ay lumalago po yung ating pag-ibig sa Diyos. Lumalago yung pag-ibig natin sa Diyos. Ngayon, sabi ko nga sa inyo kanina, hindi po natin pwedeng ibigin ang kapwa natin kapag hindi malago ang pag-ibig natin sa Diyos. Amen po ba? Tingnan po natin yung pag-ibig ng Diyos. Ano po ba yung pag-ibig ng Diyos? Gaano po ba ang ginawang pag-ibig ng Diyos sa atin? Paano po ba niya naipadama ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Kung titignan po natin sa banal na kasulatan, kahit na nung tayo pa ay makasalanan pa, ay ipinadama na niya ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Kaya nga, kapag tinignan po natin ang banal na kasulatan, na lagi nating naririnig ang talatang ito sa John chapter 3 verse 16, ay maliwanag ang Biblia na nagsasabing tayo po ay mahal ng Diyos. Paulit-ulit na po nating naririnig ang John chapter 3 verse 16. Mahal po tayo ng Diyos, mahal ng Diyos ang sanlibutan. Ganon kamahal ng Diyos ang sanlibutan. Kaya nga dito, sa John 3:16, dito ipinakita ng Diyos na sapat yung pag-ibig niya sa tao sa pamamagitan ng pagsugo niya sa bugtong na anak. Tingnan po ninyo yung nakasulat, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa makasalanang sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalataya hindi na mapahamak bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tingnan po ninyo yung binabanggit ng banal na kasulatan, kung paano ipinadama ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin. Hello? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, sa pamamagitan ng bugtong na anak, naramdaman na po natin yung pag-ibig. Naramdaman po ba natin? Hello? Sino po ang nakaramdam ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa bugtong na anak? Kaya nga po dito, ipinadaman niya eh. Pero nyo, isang makasalanan na kung saan hindi tayo karapat-dapat sa harapan ng Diyos, pero naging karapat-dapat, napatawad yung kasalanan natin, at tayo po ay naging anak ng Diyos sa pamamagitan ng bugtong na anak. Amen po ba? Kaya nga dito po sa John chapter 17, tingnan po ninyo yung John chapter 17, ano po ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus kung paano isinugo siya, si Kristo po ay ipinakita niya yung pag-ibig ng Ama nung nandito siya sa lupa. 17 verse 23. Ano po ang sinasabi rito? Nang isinugo ng Ama ang bugtong na anak, ipinakita at ipinadama ng Ama, ay ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang pag-ibig. John 17:23. Ano po ang sinasabi diyan? Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo. Tingnan po ninyo ang ating Panginoong Jesucristo ay isinugo ng Ama upang makilala ng tao na si Jesus ang isinugo ng Ama para maipadama yung maipadama yung pag-ibig ng Ama sa tao. Amen po ba? So tingnan po ninyo, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y inyong inibig. Tingnan po ninyo, sa pamamagitan ng pagsugo ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Panginoong Jesucristo, ipinakita ni Kristo yung pag-ibig ng Ama. Amen po ba? Sabi niya, ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong inibig. Makikita po natin, sapat na sa pamamagitan ng bugtong na anak,
yung pag-ibig ng Diyos Ama. Amen po ba? Nagaya ko na iniibig mo. So ibig sabihin, ang Diyos Ama, na mahal niya yung bugtong na anak, kaysa isang bugtong na anak, isinugo niya, inilagay niya doon sa tinatawag na hain. Biro nyo, beloved one, sige nga tanungin ko po kayo, yung anak ninyo ay ilagay niyong pain para sa isang taong makasalanan, isang taong kriminal. Ano kaya ang mararamdaman ng tao? Para dun sa taong kriminal na yon, ikaw, anak mo, imbis na yung taong kriminal na yon ang makulong o magbayad ng kanyang kasalanan, ibinigay mo yung anak mo, kaysa isang anak mo na mahal mo, para lamang itong taong ito ay makalaya. Sa tingin nyo, anong mararamdaman nitong kriminal na to? At itong anak naman na ito, dahil sa pagsunod niya sa ama, ipinakita niya yung pag-ibig ng ama. Dito sa kriminal na ito, huwag ka nang mag-alala. Ako nang bahala sa kulungan. Ako na ang mananagot sa iyong kasalanan. Tignan po ninyo yung logic doon. Imbis na tayo ang magbayad ng ating mga kasalanan, ang Diyos, anak, ang isinugo ng ama. Ganun yung pag-ibig ng Diyos sa tao. Amen po ba? Yun yung pag-ibig ng Diyos. Sabi niya, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo. Ibig sabihin, ang bugtong na anak ay isinugo ng ama upang makita at maramdaman ng tao yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. At ipinakita rin ng ating Panginoong Yesus, gaano niya rin kamahal ang tao. Amen po ba? Ikaw at ako ay mahal ng Diyos. Kaya sa verse 26 ay sinasabi rin po rito, at ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan. Sa 1 John chapter 17, John chapter 17, verse 26, at ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan. At ipakikilala ko upang ang pag-ibig na nasa akin ay iniibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. Tingnan po ninyo, yung pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan na kahit tayo'y makasalanan, ibinigay niya sa kanyang bugtong na anak at ito rin po ay ibinibigay din ng bugtong na anak sa atin. Kapag ikaw at ako'y sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos ay sa atin. Amen po ba? Kaya doon po natin makikita na nagiging ganap yung pag-ibig natin kapag naintindihan natin na tayo ay unang inibig ng Diyos, hindi po tayo ang unang umibig sa Kanya. Kaya po doon makikita natin yung first love. First love. Sino po ang unang umibig? Tayo o ang Diyos? Dito pa lamang ay pinapakita ng ating Panginoong Jesucristo kung gaano kamahal ng Diyos Ama ang sangkatauhan. Sa pamamagitan niya ay ipinakita niya ang pag-ibig ng Ama. At para mapasa atin yung pag-ibig niya. Ngayon, kapag tinanggap natin si Kristo bilang personal na Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, sumasa atin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya doon, ang taong nagiging ganap sa Diyos ay nagmamahal sa kapwa. Amen po ba? Hello? Sabihin nyo sa katabi nyo, I love you with the love of the Lord. Sige, sabihin nyo, kahit babae o lalaki yan, pag-ibig naman ng Diyos yan. Hindi naman sinabi mo, I love you. Uy, tayo na. Hindi. Pag sinabing, I love you with the love of the Lord, yung pag-ibig ng Diyos na tinanggap natin mula sa Ama, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo.
Amen po ba? Kaya dito ganap yung pag-ibig na ito, na kung saan yung pag-ibig ng Diyos, bakit sinabing yung pag-ibig ng Diyos? Ang pag-ibig ng Panginoon, unconditional yan. Amen po ba? Buhay ng bugtong na anak ng ating Panginoong Jesucristo, namatay siya para sa atin, makasalanan. Hindi siya naghahanap ng kapalit doon, kundi kusa niyang ibinigay ang kanyang buhay. Kaya nga sa bawat isa po sa atin, yung ganap na pag-ibig ng Diyos na ito ay sa atin, unconditional po yan. Kaya po tayo, pagka nagmahal po tayo sa kapwa natin, hindi tayo naghahanap ng kapalit. Pag minahal mo yan, mahal mo talaga. Handa kang mamatay para sa Kanya. Amen po ba? Hello? Handa po ba kayong mamatay sa kapwa natin, lalo na yung mga mananampalataya? Sa 1 John 3:16, ang alam lang natin, John 3:16, namatay si Kristo para sa atin. Pero paano kaya tayo? Kaya nating mamatay para sa kapwa? Tingnan mo yung 1 John 3:16. Alam lang natin, John 3:16. Pero yung 1 John 3:16, ayan po, nakasulat. Handa ka bang mamatay para sa kapwa? Hello? Yan ay ganap na pag-ibig. Amen po ba? Ganap na pag-ibig po yan. Kaya nga ang tao na naunawaan natin kung ano po yung pag-ibig na ipinadama ng Diyos sa atin, yan po yun eh. Hello? Handa kang mamatay? Bahala ka dyan. Mamatay ka dyan. Ako gusto ko pang mabuhay. Di ba? O basahin po nga natin, sabay-sabay. 1, 2, 3. Anong sabi doon? Kaya't dapat. Huwag kang magatubili na mag-alay ng buhay para sa kapwa, lalo na sa mga mananampalataya. Amen po ba? Dapat handa kang mamatay. Amen po ba? Ngayon, meron pong 4 na ebidensya. 4 na ebidensya na ang isang tao o Kristiyano ay meron pong tinatawag na ganap na pag-ibig mula sa Diyos. 4 na ebidensya. Na kapag itong 4 na ebidensyang ito ay naintindihan mo yung pag-ibig ng Diyos, meron po tayo nito. Amen po ba? Hello? Una, tuloy po natin, 4 na ebidensya na kung saan na ipapakita ng isang tao o isang Kristiyano yung kanyang pag-ibig sa Diyos. Tanungin ko po kayo, mahal niyo po ba ang Diyos? Taas ang kamay ng mahal ang Diyos. Sige po, taas ang kamay ng mga nagmamahal sa Diyos. Yan, mahal natin ang Diyos. Pero dapat ito po ay makita po natin sa buhay po natin na tayo nga po ay tunay na nagmamahal sa Diyos. Amen po ba? 4 evidence of our love to the Father, to God. 4 na ebidensya. Una, confidence. Kumpiyansa sa Tagalog. Una, confidence. Sa verse 17 hanggang 18, ano po ang sinasabi ng 1 John chapter 4, verse 17 to 19. 1 John chapter 4, verse 17 to 19. Sabi po rito, confidence, kumpiyansa. So, dito naging sakdal ang pag-ibig sa atin upang tayo'y magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghukom. Sapagkat kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanlibutang ito. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Sapagkat ang takot ay may kaparusahan. At ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pag-ibig. Verse 19, tayo'y nagsisiibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin. Tingnan po ninyo ito. Yung pong tinatawag na confidence or kumpiyansa,
ay isang salita na kung saan dito po, tanungin nyo nga po yung katabi nyo kung kumpiyansa siya sa sarili niya. Ano po ang makikita natin kapag ang isang tao kumpiyansa siya? Ibig sabihin, hindi siya nag-aalinlangan, tama po ba? Kumpiyansa siya, malakas ang loob niya. Di ba? Hindi siya nagdadalawang isip, uy, susulong kaya ako. Yan. Kumpiyansa or competence. Ito pong salitang ito, na kinuha po sa salitang Griego, yung bokabularyo ng takot. Pagka tinignan po natin yung fear, kabaligtaran po ng kumpiyansa o yung confidence ay fear. So yung salitang Griego na ito, yung bokabularyong phobia. Ay, may phobia yan. O pag sinabing may phobia ang isang tao, ano po ang makikita natin pag may phobia? Ano po ang pagka tinignan po sa psychology book, yung salitang phobia, meron pong iba't ibang phobia. Yung acrophobia, ano po ang ibig sabihin ng acrophobia? Takot siya sa, yung mga matataas, meron po ako nun. Pagka nandun po ako sa level na kahit ganito lang kataas at tumungtong ako dyan, nanginginig yung aking tuhod. Meron akong acrophobia. Yung pong merong tinatawag na hydrophobia. Yung mga hindi naliligo. Lalo na ngayon, uso po ngayon ang hydrophobia. Bakit? Maginaw. Lahat, halos karamihan, may sakit na hydrophobia. May phobia sa ginaw. Yan, sa tubig. Okay? So, ito pong sinasabi sa banal na kasulatan, ano pong klaseng phobia o yung fear na meron ang isang tao, yung pong tinatawag na crisis phobia. Sabihin nyo po sa katabi nyo, crisis phobia. Ano po ang ibig sabihin po ng crisis phobia? Fear of judgment. Takot kang maparusahan. Sino po rito ang takot mamatay? Taas ang kamay ng takot mamatay. Aminin nyo't sa hindi, natatakot po tayong mamatay. Tama po ba? Taas ang kamay ng mga takot mamatay. Hindi kayo takot mamatay? Oh, praise the Lord. Matatapang kayo. Sige nga, mamaya patatalunin ko kayo dyan mamaya. Oh. Crisis phobia or judgment, fear of judgment. So dito ay minention ng Biblia na kung saan ang wala pang ganap na pag-ibig ay takot. Takot siya na maparusahan doon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Bakit? Kasi hindi pa ganap yung ating pagkakilala sa ating Diyos, hindi pa ganap yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero once na nakita po natin kung paano ipinadama ng Diyos Ama ang kanyang dakilang pag-ibig sa tao, ay mararanasan po natin yung kaganapan sa kanyang pag-ibig. Ang taong meron pong pagkakilala kay Kristo ay wala na pong crisis phobia. Tingnan po ninyo yung sinasabi rito sa verse 17 to 18. Sabi niya, dito yung naging sakdalang pag-ibig sa atin upang tayo ay magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghukom. Ibig sabihin, we have faith that our sin, yung kasalanan natin noon, ngayon, at sa darating na panahon, ay pinatawad na. Amen po ba? Minsan nagkakaroon po tayo ng problema na pinoproblema po natin yung para doon sa nakaraan. Ako, baka mamaya pagdating ng araw ganito, balikan ako nito. O kaya sa kasalukuyan, natatakot ka, naku, ano kaya mangyayari sa akin ngayon? O kaya sa darating na panahon, may mga ganong mga nararamdaman ang tao. Yan po ay tinatawag na crisis phobia. Pero kapag ikaw ay nakakilala kay Kristo,
pinalaya na po tayo at naging ganap na yung pag-ibig sa puso natin. Bakit? Sapagkat kumpiyansa tayo na yung pag-ibig ng Diyos na ipinadaman niya sa pamamagitan ng bugtong na anak noon, ngayon, at sa darating na panahon ay ginanap na ng Panginoon. Amen po ba? Hello? So dito po natin makikita na ang taong kumikilala sa ating Panginoon. Kaya sabi po rito sa verse 18, walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Saan lamang natin matatagpuan yung sakdal na pag-ibig o yung ganap, perfect love sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So nawawala yung takot sa puso ng tao. Kaya nga, doon pumapasok yung kumpiyansa, confidence. Kaya yung totoong nagmamahal sa Diyos, confidence yan. Confident. Sabihin nyo sa katabi nyo, be confident. Oh, tignan nyo kung talagang kumpiyansa yung mukha niya. Baka mamaya, be confident. Pag kumpiyansa ka, ibig sabihin yan, kahit anong mangyari, tayo po ay mananatili. Tignan po ninyo, hindi natatakot sa impyerno ang taong kumpiyansa. Bakit? Kasi hindi na tayo pupunta doon. Amen po ba? Tingnan po ninyo, sabi niya rito sa verse 18 ng 1 John chapter 4, anong sinasabi diyan? Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Ibig sabihin, anong tawag nito? Yung perfect love. Ano sa Tagalog sabi ko kanina? Ano yung Tagalog ng perfect? Ganap. Yung ganap na pag-ibig ng Diyos ay pumapawi po yan ng takot. Pumapawi ng takot. Sabi ng Bible, sapagkat ang takot ay may kaparusahan. Kapag ang tao ay natatakot siya na maparusahan, mapaparusahan ka. Kasi hindi mo alam na ikaw ay inibig na ng Diyos. Hindi mo alam na ikaw ay pinatawad na ng Diyos. Hindi mo alam na ikaw ay iniligtas na ng Diyos sa kaparusahan. Kaya nga dito, at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pag-ibig. Kaya tandaan nyo palagi, yung taong may takot sa puso na maparusahan sa impyerno, hindi pa ganap ang pag-ibig. Kaya wala pong kumpiyansa yan. Kaya sa oras pong ito, ang unang katibayan na tayo nga ay merong pagmamahal sa Ama kapag ikaw ay kumpiyansa na hindi ka na mapaparusahan sa impyerno. Amen po ba? Naintindihan po natin? Ito po yung ganap na pag-ibig ng Diyos. Kaya anuman ang mangyari, yung ating kasalanan noon, ngayon at sa darating na panahon, ay ito po ay pinatawad na po ng Panginoon. Kaya hindi na po tayo mapaparusahan. Pero, kailangan po natin ipakita bilang isang mananampalataya na lumalago yung kumpiyansa ng presensya ng Diyos sa ating buhay, kailangan po nating may pakita yung pag-ibig natin sa Kanya. Amen po ba? Kung inibig tayo ng Diyos, kailangan din nating ipakita yung pag-ibig natin sa Kanya. Amen po ba? So paano natin may papakita? Kung kumpiyansa na tayo ngayon sa ating pag-ibig sa Diyos, hindi po pwedeng alam mong ikaw ay inibig pero hindi mo namang ginagawa. So kailangan ginagawa din po natin. Pangalawang ebidensya. Ano po yung pangalawang ebidensya? Pangalawang ebidensya, honesty. Tapat. Ang totoong nagmamahal sa Diyos, tapat. Amen po ba? Hello? Kapag mahal mo ang Diyos, dahil alam mong ikaw ay pinatawad na, tapat po tayo. Kaya nga dito, sa Bible ay mahalaga na makita po natin ito na tayo po ay talagang nakakakitaan ng isang totoong pagiging Kristiyano. Tayo po ay tapat.
Tandaan po natin, hindi natin pwedeng sabihin na tayo'y Kristiyano, pero hindi naman po natin ginagawa kung ano ang dapat gawin ng isang Kristiyano. Sa verse 20 hanggang 21, ano po yung sinasabi rito? Tingnan po ninyo, tapat. Tapat. Sa verse 20 hanggang 21, kung sinasabi ng sinuman, ako'y umiibig sa Diyos. Yan, di ba? Sinabi natin kanina, mahal ba natin ang Diyos? Tama po ba? So dito po natin may papakita na tapat talaga tayo. Sabi po ng Biblia, kung sinasabi ng sinuman ako'y umiibig sa Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, ay sinungaling. So tapat po ba tayo dito? Na kapag sinabi mong mahal mo ang iyong kapatid, ay ang Diyos, pero napupuot ka sa iyong kapatid. Sabi niya, sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita, ay paanong makakaibig sa Diyos na hindi niya nakikita? Tama po ba? Hindi natin nakikita ang Diyos, pero nakikita natin yung kapwa natin. Sinasabi natin, mahal natin yung ating Diyos, pero hindi mo kayang mahalin ang iyong kapwa, ang iyong kapatid. Hello? Honest. Tapat po ba tayo sa sinasabi natin, mahal natin ang Diyos? Amen po ba? Kaya nga dito, sa verse 21, at ang utos na itong mula sa Kanya ay nasa atin, na ang umiibig sa Diyos ay dapat umibig sa kanyang kapatid. Hello? Tingnan niyo po yung katabi niyo ulit. Mahal niyo po ba yung katabi niyo? Magtingin na nga kayong dalawa kung ano. Sige nga, tingnan mo nga. Parang si brother, di makatingin doon sa katabi niya. Alam niyo po ba na kapag hindi mo kayang mahalin yung kapatid, sinungaling daw, sabi ng Bible. Amen po ba? Hello? Tandaan po ninyo yung pagiging tapat. Tandaan ninyo ang pag-ibig sa kapatid. Anong sinasabi rito na paano natin, masasabing mahal natin yung ating Diyos na hindi nakikita, pero yung kapwa natin na nakikita natin na hindi natin kayang may pakita yung pag-ibig natin. Tandaan ninyo yung kumpiyansa na kung saan tayo po ay minahal ng Diyos, gayon hindi tayo kaibig-ibig. Amen po ba? Hindi tayo kaibig-ibig. Pero gayon na lamang yung pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang bugtong na anak na ipinadaman niya ang pag-ibig niya na talagang buong buhay niya. Handa ka bang mamatay para sa kapatid? Yun po yung tanong. Kaya mo po bang ibigay lahat para sa kapatid? Brother Loy, mamaya lalapit ako sa iyo. Tandaan po ninyo, maliwanag ang Biblia. Ang lahat ng umiibig sa Diyos ay dapat umibig sa kanyang kapatid. Hindi lamang po ito yung kapatid natin doon sa laman, kundi spiritual na kapatid. At paano rin yung mga tao na napapariwara, kaya din po kaya nating mahalin sila? Kasi mahal ng Diyos ang lahat ng tao eh. Kaya mo kayang magmahal sa mga taong napapariwara ang buhay? Mga kapatid, alam niyo po ba kapag ito ang nailagay sa puso natin, tayo po ay tapat sa Diyos. Pag natutunan po nating mahalin ang kapwa. Kasi meron pong kwento, pero joke lang. Kaya lang, halos yata ganito eh. Nang tinanong si Pedro, sabi niya, Pedro, anong gusto mo? Pangalan ko na lang po, Peter, Pedro. Pedro, anong gusto mong maging? Sabi nung
yung iba, tinanong yung iba. Si Juan, tinanong, ikaw Juan, anong gusto mo maging? Ako gusto kong maging isang doktor para makatulong sa kapwa. Sabi naman nung isa, si Santiago, ako gusto kong maging isang bumbero para makatulong sa kapwa. Sabi naman ni Pablo, ako gusto kong maging isang pulis para hulihin lahat ang masasama at makatulong sa kapwa. Sabi naman ni Pedro, ako gusto kong maging kapwa para tulungan ako ng kapwa ko. Marami gusto, tinutulungan lang, pero yung tumulong ka, ayaw. Amen po ba? Hindi ganon ang tapat na nagmamahal sa Diyos. Ang tapat na nagmamahal katulad ng pagmamahal ng Diyos. Kahit hindi ka ibig-ibig, ay minahal ng Diyos. Ikaw at ako ay hindi ka ibig-ibig. Hindi tayo karapat dapat mahalin. Pero inibig tayo ng Diyos. Yun po yung tinatawag na honesty. Matuto po tayong magmahal. Kapag ganap ang pag-ibig na nasa atin, kahit sino yan, kahit ilang beses nagkamali sa iyo yan. Amen po ba? Kaya nga si Pedro, nagtanong si Pedro, Panginoon, ilang beses po ba namin patatawarin yung aming kapwa, yung aming kapatid? Sabi ng Panginoon, 70 times 7. Sige nga, i-multiply nyo nga po kung ilang beses yon. 70 times 7. Ilan po yun? Yung mga mathematician dito. Ayan. 70 times 7. 490. O bilangin nyo po, meron na po bang 490? Nagpatawad po tayo sa kapwa natin? Meron na po ba? 490 nagkamali sa atin. Yung nag-iisang tao isang tao, meron na po bang 490? Alam niyo po ba bakit sinabi ng Panginoon na 70 times 7? Kasi hindi naman ito magkakamali sa atin ng 490. Kadalasan po, isang beses pa lang magkamali, wala ka na, tapos ka na. Tama po ba? Hello? Bakit sinabi ng Panginoon 70 times 7? Ang konteksto nito ay magpatawad po tayo. Walang walang limitasyon. Ang pagpapatawad ng Diyos sa atin ay unlimited yan. Kahit gaano karami ng kasalanan, ang Diyos ay patuloy na nagpapatawad sa atin. Kaya nga kung mapapansin niyo yung kasalanan natin noon, ngayon at sa darating na panahon, tapos na yun Paulit-ulit tayo nagkakamali. Pero ang Diyos, paulit-ulit na nagpapatawad sa atin. Tandaan ninyo, ganun ang nais ng Panginoon na tayo po ay maging ganap sa ating pag-ibig sa Kanya. Honesty. Amen po ba? Kaya po yung ating paglago sa pag-ibig ng Diyos, pag tayo po ay lumalago sa pag-ibig ng Panginoon, kung paano magpatawad ang Diyos, kung paano magmahal ang Diyos sa kapwa natin, ganun din po natin mamahalin ang ating kapwa. The golden rule, kung ano yung ayaw mong gawin sa iyo, huwag mong gawin sa iba. At kung ano yung gusto mong gawin sa iyo, gawin mo sa iba. Amen po ba? Anong gusto mong gawin sa iyo? Hello? Anong gusto mong gawin sa iyo? Di po ba gusto natin gawin sa atin mabuti? O subukan mong gumawa ng mabuti. Amen po ba? O meron pong kwento. Kilala niyo po ba si Mrs. Cheng? Ching? Mrs. Ching, tsaka si Chang? Si Cheng ay asawa ni Chang. O, naintindihan niyo na? O, si Cheng, asawa ni Chang, si Ching, nanay ni Chang. Biyanan ni Cheng. Okay? Ching, Cheng, Chang. Okay? So, hindi magkasundo si Cheng tsaka si Ching. Laging magkaaway po itong dalawang ito. At dahil nga
si Chang ay namumblema dahil nanay niya si Ching. Ay, tama ba? Si Cheng. O si Ching. Nanay niya si Ching. So, nanay niya, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Kung pagtatanggol niya ba si Cheng. Kaya gulong-gulo naman itong si Cheng. So, pumunta siya kay Mr. Wong. Mr. Wong. Sabi niya, Mr. Wong, tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng lason para matapos na yung aking problema sa aking biyanan. Sabi ni Mr. Wong, sige, matutulungan kita dyan. Pero sabi niya, papayuhan kita kasi mahirap na gawin natin ito na kung saan biglaan. Baka mamaya, ikaw ay mapaghinalaan na talagang ikaw yung pumatay. Pero ang gagawin natin ganito, hindi mo ipapahalata na papatayin mo yung biyanan mo, sabi niya. So ganito gagawin natin. Bibigyan kita ng lason at ilalagay mo yung lason na yan 6 na buwan. Ipagluto mo siya ng masarap na pagkain at lagi mong ilalagay ito doon sa kanyang kinakain. At tiyak, masosolve ang problema mo. So, wag ka magpapahalata kasi kapag halatang ikaw ay galit, dapat hindi ka magpapakita ng galit para hindi halatang ikaw ang papatay. So ginawa, sumunod, maraming salamat po, Dr. Wong. Di uwi siya. Di pag-uwi niya, nagluto siya ng masarap na pagkain at inihain niya, nakangiti siya sa kanyang biyanan. Umaga, tanghali, gabi. So masaya siya. Unang buwan, nakita niya yung improvement na talagang, nagbago yung biyanang ko Pero, tuloy pa rin niya kasi gusto na niyang mawala yung biyanan niya. Sumunod na buwan, ganon, hanggang sa ito po ay matapos na po ng mag-6 na buwan na. Pero dahil nga ganun palagi at gumanda yung relasyon nilang magbiyanan, mahal na, gustong-gusto na siya ng biyanan niya. Kasi nga pinagluluto ng masarap na pagkain. Tapos yung biyanan niya talagang natutuwa. So, nagpakita na rin ng maganda yung biyanan. Mahal na rin yung kanyang manugang. Ito ring manugang, napamahal na rin. Naku po, malapit na pong mamatay yung kanyang biyanan. Dahil 6 na buwan na. Takbo siya ngayon kay Dr. Wong. Sabi niya, Dr. Wong, tulungan mo po ako, Dr. Wong. Ano yun? Ayoko na pong mamatay yung biyanan ko. Sabi niya, mahal na mahal ko na po yung biyanan ko. Alam niyo po ba na nakangiti lang si Dr. Wong. Sabi niya, sandali lang, Mrs. Ching, kumalma po kayo. Sabi niya, meron lang akong ipapaliwanag sa inyo. Sabi niya, yung ibinigay ko sa iyo na ilalagay mo sa pagkain ng iyong biyanan, actually, hindi yung lason. Yun ay food supplement. Lalong lalakas yung biyanan mo. So, lumakas nga. Lalong lumakas. Lalong gumanda yung mukha niya at sumigla. At talagang naging masayahin yung kanyang biyanan. So, sabi niya, alam mo, sa totoo lang, ang totoong lason ay yung puso mo, sabi niya. Puso mo. Yun yung papatay sa kapwa kapag meron kang galit sa puso. Kaya mga kapatid, sa puso natin, gusto ng Panginoon, ibigin natin yung kapwa natin. At ito ang nakasulat. Walang galit, walang puot, walang sama ng loob, kundi pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Nakasulat po yan, hindi ko po sinabi. Sa verse 21, tingnan po ninyo, ipakita natin. Sa 1 John chapter 4, verse 21, at ang utos na ito mula sa Kanya ay nasa atin. So ibinigay na ng Diyos yan, nasa atin na po yan, na ang umiibig sa Diyos, ano pong sabi diyan? Meron po bang dapat? Dapat ding umibig sa kanyang kapatid.
So mga kapatid, ito po ay katotohanan. Honesty. Maging tapat ka. Amen po ba? So ito po yung pangalawang katibayan. Ebidensya na tayo nagmamahal sa Diyos. Pangatlo, na ebidensya. So dahil merong utos, alangan namang inutos ng Diyos, hindi po natin sundin. Pangatlong ebidensya na tayo merong pagmamahal sa Diyos, joyful obedience. Masaya po tayong sumusunod. Amen? Panginoon, hindi ko talaga kayang mahalin to eh. Nanggigigil ako dito eh. Kumukulo yung dugo ko pag nakikita ko. Alam niyo po ba na wala ka sa katotohanan? At wala kang ganap na pag-ibig ng Diyos. Sa totoo lang po, marami na tayong mga panahon na naranasan. Lumipas na ilang panahon, ilan na po yung nakasamaan natin na mga kapatiran ng loob. Hello? Ilan na? Ilan na po ang dumaan na mga Kristiyano sa buhay po natin? Mga kapatid sa pananampalataya. Mga kapatid, ito po yung katotohanan. Kapag dumaan po sa atin yan, merong itinuturo ang Diyos sa atin. Nakasamaan mo ng loob yan, paano mo i-apply ang utos ng Diyos? Hello? Sinasabi natin, mahal natin ang Diyos, pero hindi mo kayang mahalin yung kapatid na nagkasala sa iyo. So dapat maging masaya po tayong sumusunod. Sa chapter 5, tingnan po natin yung chapter 5, verse 1 to 3. Ng 1 John chapter 5, verse 1 to 3. Ang sinumang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. Sabihin, born again na po tayo. Amen. At ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. Dito'y ating nakikilala na tayo nagsisiibig sa mga anak ng Diyos pagka tayo nagsisiibig sa Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Hindi mabigat ang utos ng Diyos, nasa puso na natin yan. At ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin na rin. Pag nasa atin ang pag-ibig ng Diyos, hindi mahirap umibig. Hindi mahirap sumunod. Amen po ba? Kaya ito po yung ebidensya. May galit ka? Alisin mo yan. Hindi yan ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, malaya po tayo. Amen? Palayain mo yung sarili mo. Pero mo, ilang taon na, galit ka pa rin doon. Mga kapatid, dapat wala na yon. Kasi ang Diyos, yung lahat ng mga ginawa natin noon, inalis na ng Panginoon yan eh. The fact na humingi na tayo ng tawad sa Panginoon, burado na yon. Sabi ng Bible, kasing puti ng niebe. Yung ating kasalanan. Amen po ba? Ibig sabihin, I will, remember no more. Hindi ko naaalalahanin muli. Kaya po sa bawat isa po sa atin, ilang beses bang nagkamali sa atin ang kapwa natin at ngayong nanggigigil ka, nagagalit ka? Mga kapatid, hindi ito ang nais ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon ay magkaroon tayo ng pagsunod sa Diyos. Sinasabi ng Biblia, dito natin nakikilala na tayo po ay mga anak ng Diyos. Anak ng Diyos. Kapag ikaw ay anak ng Diyos, ibig sabihin, mahal mo ang mga anak ng Diyos. Amen po ba? Hello? Huwag kang magalit. Kung meron ka mang makitang palso, ano ibig sabihin po ng palso? Pagkakamali. Open rebuke is better than secret love. Amen po ba? I-rebuke mo. Sabihin mo, brother, sister, alam mo, natisod ako sa'yo kanina eh. Kasi, ang talim mong magsalita eh. Nasaktan ako sa sinabi mo.
Pag ganun yung ating sinasabi mo kaagad, natutuwa ang Diyos. Amen po ba? Hello? Honesty. Hello? Honesty. O, pagkatapat ka, sasabihin mo talaga yon. O ngayon, dahil masunurin tayo, talagang gagawin natin yung sinasabi ng Biblia. Yung tunay na umiibig sa Diyos, iniibig yung mga kapatid sa pananampalataya. Amen. Hello? Alam nyo, kapag ginagawa natin to, hindi tayo mauubos sa church. Pero dahil pag ginagawa natin na galit, talagang pinapakita natin yung galit natin at hindi yung pag-ibig ng Diyos, mauubos talaga tayo sa church. Mauubos tayo. Mga kapatid, hindi yan ang gusto ng Panginoon na kapag ikaw ay naggalit, pakita po natin yung pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Ang merong ganap na pag-ibig ng Diyos, ito yun, tapat. At sumusunod sa sinasabi ng Biblia. Amen po ba? Pag nagtampo ka, sabihin mo kaagad. Honesty. Sabihin mo kaagad, huwag mong itago yan. Parang yung dalawang membro sa church. Sabi nila, subukan nga natin tong pastor na to kung talagang tapat to. Naglagay ng pera. Kumakain. Dumalaw yung pastor. Naglagay ng pera doon sa, nilagyan ng 500 pesos. Tapos nung kumakain yung pastor, dahil nandoon, pagkatapos nilang mag-sharing ng gospel, nandun yung mga Bible, biglang natabig nung pastor yung tubig. At tinanggal niya yung 500. At inilagay niya doon sa Biblia nung mag-asawa. Sa kanya, isinarado at itinabi niya doon sa may isang lamesita. So sa madalit sabi, nawala yung 500 doon sa lamesa. Nako, eto na. Tignan mo, sabi nung babae. Talagang itong pastor na to mukhang pera yan eh. Hindi mapagkakatiwalaan. Mula ngayon, hindi na tayo a-attend dyan. Hindi sila nagtapat doon sa pastor. Bagkos, sinubok pa nila Lumipas yung ilang panahon. Nagtataka yung pastor, ba't hindi uma-attend ito? Minsan nagkasalubong sila sa palengke, pero matagal lumipas yung panahon. Sabi niya, brother, sister, ang tagal mo nang hindi uma-attend Ang tagal nyo na hindi uma-attend. Anong pong nangyari sa inyo? Pastor, dahil ngayon lang po tayo nagkita muli, sasabihin na namin sa iyo, tatapatin ka na namin. Tignan mo tatapatin daw. Dahil mahal ka namin. Sabi nila, talagang pagmamahal tapatin. Sabi niya, alam mo ba na naglagay kami ng pera sa ibabaw ng lamesa at ito ay nawala? At ito po ay napatunayan namin na hindi ka namin mapagkakatiwalaang pastor. Kaya hindi na kami dumadalo. Sabi niya, tanungin ko po kayo, sister, brother, kayo po ba ay tapat sa Diyos? Sabi niya, ay opo, tapat kami sa Diyos, sabi nila. Sige po, kayo po ba ay nagbabasa ng Biblia? Binabasa niyo po ba yung Biblia niyo? Ay opo, lagi po kami nagbabasa. Kung lagi po kayo nagbabasa ng Biblia, sana ay nakita niyo yung 500 sa loob ng Biblia at doon ko inipit ang Biblia. Hello? Pagtatapat at pagsunod. Pagsunod. Mga kapatid, yung totoong may pag-ibig sa Diyos, nagmamahal sa Diyos, sumusunod po yan. Masaya. Amen po ba? Hello? Masaya po ba tayo na sumunod? Meron pong joyful obedience. Tandaan po natin, hindi lamang po sumusunod, pero dapat masayang sumusunod. Amen po ba? Kasi merong sumusunod,
na kapag inutusan mo, gawin mo to. Opo. Hello? Yung masayang sumusunod, pag sumusunod ka talagang masaya. Nagagalak yung puso natin habang ginagawa po natin yung pagsunod. Kasi yun yung talagang, merong talagang totoong pag-ibig. Masaya. Amen po ba? Kaya sa bawat isa po sa atin, tandaan po natin, sa lahat ng nilikha ng Diyos, ang tao lamang po ang merong pagsunod. Amen po ba? Tingnan po ninyo yung Psalms 148 verse 8, na ang tao lang, sa lahat ng nilikha ng Panginoon, ang tao lang ang meron talagang pagsunod sa Diyos. Sumusunod talaga sa Diyos. Kaya po sa atin, hindi tayo hayop, hindi tayo bagay, kundi tao na talagang sumusunod ng may kagalakan sa Diyos. Amen po ba? Amen po ba? So sabihin nyo sa katabi nyo, joyful obedience. Maging masaya tayo. Amen? Dapat nakikitang masaya tayo kahit na minsan mahirap gawin magmahal. Sa totoo lang, ang hirap magmahal sa taong kinaiinisan mo. Meron po ba rito? Pag nakikita mo yung kinaiinisan mo, ang hirap mahalin. Tama po ba? Ang hirap maging masaya kay... Baka mamaya maging babalo ka. Ba't nakatingin kayo lahat sa mukha ko? Mga kapatid, joyful obedience. Tandaan po natin, tayo po ay nilikha ng Panginoon na dapat tayo po ay makitaan ng tinatawag na pagsunod. Sabi po ni D.L. Moody, lagi niyang sinasabi, every Bible should be bound in shoe leather. We show our love to God not by empty words, but by willing works. We are not slaves obeying a master, we are children obeying a father, and our sin is a family affair. Tandaan po natin, sa pagsunod natin sa Diyos, masaya po tayo. Amen po ba? Lalo na yung pagmamahal sa kapwa. Pagmamahal sa kapatid. Tandaan po natin palagi, ito po yung test sa atin na talagang lumalago po yung ating pag-ibig personal sa buhay po natin towards the Bible. Kung paano natin ina-apply ito araw-araw. Amen po ba? Sinabi ng Bible love one another. Pero anong nangyayari? Nagkakagatan tayo sa loob ng simbahan. Hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Ang Panginoon, sinabi niya yan Kaya nga every time na tayo po ay sinasabihan ng Bible, gawin po natin. Tingnan po ninyo, para sa mga napapahamak, ang salita ng Diyos ay hindi hindi nila pinaniniwalaan yan. Sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14, ano po ang sinasabi diyan? 1 Corinthians 2:14. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya at hindi niya nauunawa sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Tandaan po ninyo, ang unbeliever o hindi kumikilala sa Diyos, walang pag-ibig ng Diyos, hindi niya naintindihan ang salita ng Diyos. At para sa kanya, yung salita ng Diyos, kaya hindi niya masunod ng merong kagalakan, kasi para sa kanya, wala lang yan, hindi niya naintindihan. Pero yung merong ganap na pag-ibig ng Diyos, naintindihan niya yon. Amen po ba? Kaya mong magpatawad kahit ilang beses kang ginawan ng masama. Amen po ba? Hello? Hindi nananatili yung galit. Paulit-ulit pa rin pagmamahal. Amen po ba? Ganon yung pagmamahal ng Diyos Kaya nga, yung lahat ng Kristiyano na talagang meron pong tinatawag na pagsunod ay, alam niyo po ba na, tingnan po ninyo sa mga unbeliever, dahil hindi nila naintindihan ito, para sa kanila, kamangmangan ito.
Pero sa mga Kristiyano na mababaw, ang salita ng Diyos, kapag ka ito ay susundin, pag mababaw, kabigatan sa kanila. Burden. Pero sa totoong Kristiyano, yung ganap yung pag-ibig ng Diyos, ang salita ng Diyos ay pagpapala sa kanyang buhay. Amen po ba? Ano po ang sabi ng John 1:27 ay James, Santiago? Sinasabi po ng Santiago 1:27, ang sabi po rito, ang dalisay na reliyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama, eto, verse 26 pala. 25. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, yung sumusunod sa verse 25, James chapter 1 verse 25. Nagsisiyas ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot kundi tagatupad na gumagawa ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Tingnan po ninyo, blessing. Pag masaya po natin na sinusunod ang salita ng Panginoon, kahit mahirap gawin, pag naging masaya ka, lahat ng gawin ng kamay mo ay pagpapalain ng Diyos. Maraming beses ka man tumulong at lahat ng mga tinulungan mo ay walang magandang ginawa sa iyo yan. Patuloy mo pa rin gawin yan. Huwag mabago ang buhay mo dahil sa ginawang masama ng ibang tao. Amen po ba? Hindi ka dapat baguhin ng tao, kundi sila ang baguhin natin sa pamamagitan ng pagsunod natin sa salita ng Diyos. Amen po ba? Ginawan ka ng masama, ikaw ay mabuting tao na patuloy na gumagawa ng mabuti, gawin mo patuloy yung mabuti. Kasi yan po sa Ephesians chapter 2 verse 10, we are created by God to do good works. Masterpiece tayo ng Diyos. Tayo ay tinawag, pinili, nilikha ng Diyos para gumawa ng mabuti. Kaya hindi ka dapat baguhin ng masama. Amen po ba? Hello? Susunod po ba tayo sa sinasabi ng Biblia? Ito po, joyful obedience. Sabihin nyo sa katabi nyo, maging masaya tayo sumunod. Amen? O, kahit na minsan nasasaktan ka na. Kaya nga po, ang isang Kristiyano na talagang nai-enjoy niya yung pagsunod sa salita ng Panginoon. Sabi rito, but a Christian who experiences God's perfecting love finds himself enjoying the Word of God and truly loving it. He does not read the Bible as a textbook, but as a love letter. Tingnan ninyo di ba? Ako, noong mag-boyfriend pa lang kami, mag-girlfriend ni Mrs., alam niyo yung mga love letter na binabasa. Pag binabasa mo, nararamdaman niyo po ba yan? Yung kilig na kilig ka bang binabasa mo yung love letter. Dapat ganun din po tayo sa salita ng Panginoon. Kinikilig ka. Hello? Hindi lamang yung binasa mo, ito pala yung Ganun lang, walang kabuhay-buhay. Alam niyo, ang salita ng Panginoon, pag binasa mo yan, sabi niya, taste and see that the Lord is good. Ang salita ng Panginoon, pag ginawa natin na ito po ay talagang ninamnam natin, mararamdaman po natin yung talagang napakasarap basahin ng Biblia. Amen po ba? Pwede po bang pakibasa po ninyo, bulayin po ninyo, assignment po ninyo, Psalms 119? Pwede po ba? Mamaya pag-uwi ninyo, basahin nyo po yun, bulayin nyo. Ito po ang pinakamahabang talata sa Biblia. Yung Psalms 119. Amen? Basahin nyo po. Pag nabasa nyo po yun, makikita nyo kung gaano kasarap ang salita ng Diyos. So yun po, dapat gawin natin na ito po ay patuloy na maging kagalakan po natin na sumunod. Sapagkat ang taong merong ganap na pag-ibig ng Diyos ay nagpuproduce ng ganap na
may kagalakang pagsunod. Dahil nandyan po sa puso natin ang pag-ibig ng Diyos, meron pong galak sa pagsunod. Masaya tayo na gawin yung lahat ng bagay, kahit mahirap. Amen po ba? Alam niyo po ba, after po nito, tatakbo po ako sa probinsya, sa Villasis. Pero masaya po ako na ginagawa ito. Bakit? Kasi meron pong pag-ibig ng Diyos. Kagabi, nasa Dagupan po ako. Nakauwi po dito sa Manila, 10:00 ng gabi. O ngayon, nandito nangangaral. Mamaya, pagkatapos nito, tatakbo na naman ng Villasis. Uuwi na naman bukas. Kinabukasan, 9:00, mangangaral na naman ako sa mga kapulisan natin sa Tacloban. Bakit natin ginagawa to? Kasi meron pong pag-ibig ng Diyos. At sinusunod natin ang salita ng Diyos na sinasabi ng Biblia, go and make disciple, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Matthew 28 verse 20, 19 to 20. Yan po ang utos ng Diyos. Masaya po ang puso natin na gawin. Hindi po ito burden. Amen po ba? Kaya sa bawat isa po sa atin, bakit ka nandito? John 15:16, you did not choose me, but I choose you to bear much fruit, the fruit that lasts. Amen po ba? Hindi ikaw ang pumili sa Diyos. Hindi ikaw ang unang nagmahal sa Diyos. Ang Diyos ang unang nagmahal sa iyo at sa akin. Kaya ito po yung nais ng Panginoon. Kaya nandito tayo. Mahal ka ng Panginoon at gusto ng Panginoon na gamitin tayo. Gusto niyo po bang gamitin tayo ng Panginoon? Nagsimula po akong gamitin ng Panginoon 19 years old. 19 years old. Marami na rin po akong probinsyang pinupuntahan noon dahil sumasama ako sa pastor namin. Driver po ako ng pastor namin. Nakarating na ako ng Tugigaraw, karating na ako sa Bulacan, lahat ng sa Marinduque, sa Mindoro. Yan yung mga pinupuntahan namin noon. Kasama kong pastor. Yung pala may plano ang Diyos. Kaya ano ba ang plano ng Panginoon sa inyo ngayon? Magkaroon po tayo ng joyful obedience. Amen po ba? So naramdaman na po ba natin yung pag-ibig ng Diyos? Alam ko, naramdaman na po natin yan. Kaya sa bawat isa po sa atin, kung mahal mo ang Panginoon, sumunod ka. Sumunod po tayo. Ako, sinabi ko, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Ako ay isang artist ng Hanford, Philippines noong 1995. 1995 pala. 1995, artist ako ng Hanford, Philippines sa may Atis Road. Diyan sa may Potrero. Diyan po ang pabrika ng Hanford, Philippines. Napakabait ng mga amo ko doon. Pero mas pinili ko yung pinakamabait, ang Diyos, na siyang naging amo ko para ipangaral ang salita ng Panginoon. Joyful obedience. Amen po ba? Kaya sa bawat isa po sa atin, kung ano yung kalooban ng Panginoon sa atin, maging masaya tayo sa pagsunod. Kung ano yung gusto ng Panginoon. Di natin alam, isa kang mahusay na guro. Di natin alam, isa kang mahusay na inhinyero. O kaya isa kang mahusay na piloto. Piloto ng ng jeep. Piloto ng jeep. Piloto ng eroplano, siyempre taasan natin yung natin. So ano man yung nais ng Panginoon sa atin, sumunod po tayo. At naniniwala ko na ipapakita natin yung tunay na pag-ibig natin sa Diyos Ama. At pinakahuli, number 4. Dahil meron po tayong joyful obedience, nagkaroon na po tayo ng tinatawag na kumpiyansa dahil sa ganap na pag-ibig ng Diyos. Tayo po ay naging tapat, at tayo rin po ay masayang sumusunod. Dahil nagtapat tayo, dahil sa pag-ibig ng Diyos, ngayon tayo po ay meron tinatawag na victory. Yan. Sa 1 John chapter 5, verse 4 and 5, ano po ang sabi rito? Sapagkat ang sino mang ipinanganak
ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan. Sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. At sino ang dumadaig sa sanlibutan, kundi yaong nananampalatayang si Jesus ay anak ng Diyos. Mga kapatid, brothers and sisters, you cannot have victory unless you have the love of God through Jesus Christ. Kapag tinanggap natin si Kristo bilang personal na Diyos at tigapagligtas ng ating buhay, saka ka lang magtatagumpay. Nagiging matagumpay tayo sa sanlibutan ito. Bakit? Sapagkat ang taong merong pananampalataya kay Kristo, lumalago po yung ating buhay at sa gayon, meron po tayong tagumpay. Saan tayo nagtatagumpay? Nagtatagumpay po tayo sa gawa ng kasalanan. Ang kasalanan ay napagtatagumpayan ng mga tunay na Kristiyano. Hindi na niya ginagawa yung mali. Kapag alam mong mali, dahil ikaw ay anak ng Diyos, tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, hindi mo yung gagawin. Amen po ba? Kung dati masama ang ugali mo, dahil na born again ka na, hindi mo na ginagawa yung masamang ugali. Kung dati palamura ka, konting lang yan, pagka masaya ka, ay puto ko tsinta. Lagi kang may mura, pero masaya ka. Kasama mo yung mga tao. Normal lang sa yun. Pero pag ikaw ay na born again, mawawala na yung pagmumura. Bakit? Alam niyo po ba, meron pong isang babae na mali-mali, na tuwing makikita siya ng mga bata, pinaglalaruan siya. Ayan na si Nanang, gulatin natin. Kasi itong matanda, kapag siya po ay nagugulat, kinukwento niya yung mga malalaswang salita. Kaya tuwang-tuwa yung mga bata. Lagi siyang ginugulat. Ngayon, itong pastor ay nagkaroon ng burden dito sa matandang ito na mali-mali. Tinuruan niya ng salita ng Panginoon hanggang sa makakilala sa Panginoon na born again. Na born again. At nung siya po ay na born again, nakita siya ngayon ng mga bata. Ay, gulatin natin si Nanang. Sabay-sabay tayo para pag marinig natin kung ano yung mga ginagawa niya. So, bibilang ako ng 3. 1, 2, 3. Hey! Ay, ganyan na lamang pag-ibig na sa kasalanan sa liputan na sinumasampalataya, hindi naman pag gusto magrang ng bunuhin na walang. Hindi na po lumalabas yung mga malalaswang salita, yung mga masasamang salita, kundi salita ng Diyos ang lumalabas sa kanya. Amen po ba? Sino rito yung nagugulat pagka nagulat, nagmumura? Ay, puto ko tsinta. Minsan ang sagwa ng salita pag nagugulat. Pero ngayon hindi, ay purihin ng Diyos. Di ba? Mababago. Kaya nga dito makikita po natin, tayo po ay nagtatagumpay sa gawa ng kasalanan. Hindi na natin ginagawa yan. Kaya kapag ang isang tao na merong ganap na pag-ibig ng Diyos, hindi mo na gagawin yung mga ginagawang masama dito sa sanlibutan. Iba na tayo. Make a difference. Kung dati nag-aakay ka ng mga tao para gumawa ng masama, ngayon nag-aakay tayo ng tao para maging mabuti sa harapan ng Panginoon. Hello? Madaling mag-akay na uminom, Uy, Brent, nandito ka rito. Tagay lang, isa lang. Hindi ako pwede. Hindi, pakikisama lang, isa lang. Ang bilis, Talagang pinipilit pa, Ngayon kaya, attend ka rito, isang beses lang. Hindi ako pwede. Nagagawa po kaya natin yun. Pag ikaw ay may ganap na pag-ibig sa Panginoon, kayang-kaya nating mag-akay ng kapwa natin sa iba. Papunta sa Panginoon. Amen po ba? So palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Sister Sarah. Bakit? Ayan, si Sister Sarah ay talagang nagyayaya. Sister Sarah, tayo ka nga. Baka hindi ka pa nila kilala. Ayan. Ayan. Sa buhay po ni Sister Sarah,
Yan po ay matagal nang inaakay ko rin yan noon. Hatid sundo rin sila, marami. Si Andar po ang gamit ko noon. Tsinaga ko po yan, yung mga yan. Marami sila. Mga kabataan din. Ngayon may mga asawa, may mga anak na rin. Siya po ay ginamit ng Panginoon. Binago ng Lord. Pero dati ano yan doon sa may lamesa, doon sila malapit, doon sa may sa may kulungan ng baboy yata yun. No, kulungan ng baboy. So yun po, mga kapatid, kapag tayo po ay nagkaroon ng ganap na pag-ibig ng Diyos, sino po ang unang nagmahal? Hindi po tayong unang nagmahal sa Diyos. Mahal natin ang Diyos dahil siya po ang unang nagmahal sa atin. Amen po ba? At dahil tayo po ay unang minahal ng Diyos, naranasan po natin yon. At ngayon, meron po tayong tinatawag na, ano po yung una? Kumpiyansa. Confidence. Pangalawa, honesty. Pangatlo, joyful obedience. At pang-apat, victory. Matagumpay po tayo. At nananagumpay sa daigdig na ito. Bakit? Kasi tayo po ay may pag-ibig ng Diyos. Siya ang unang nagmahal sa atin. Kaya ngayon, pawang pag-ibig din po yung nasa puso natin. Amen po ba? Kaya sa bawat isa po sa atin, hayaan po natin, patuloy po nating ipadama yung pag-ibig na naramdaman po natin sa Diyos. Pero kung hindi pa natin nararamdaman yung pag-ibig ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya at ipaparamdam ng Diyos yung pag-ibig niya sa atin. Kasi mahal tayo ng Diyos. Amen po ba? Ang sino mang lumalapit sa Panginoon, lalapit din ng Diyos sa Kanya. Kaya sa oras pong ito, gusto po ba natin lumapit sa Panginoon? Gusto po ba natin mahalin yung kapwa natin? Gusto ba natin na gawin yung pag-ibig ng Diyos? Sa oras pong ito, buksan mo lang yung puso mo. Kasi kumakatok ang Diyos sa pintuan ng puso natin. Revelations 3:20. At pag pumasok siya sa pintuan ng puso natin, magiging masaya ka. Amen po ba? Si Kristo ang maghahari sa atin. Yung pag-ibig niya ang maghahari sa atin. At magugulat ka, hindi ka na magtatanim ng sama ng loob sa kapwa mo. Kasi bakit? Ang Diyos ay pag-ibig, maghahari siya sa puso natin. Kasi pag-ibig siya. Mahal mo ang kapwa kasi mahal ng Diyos ang tao. Amen po ba? So sa oras pong ito, hayaan po natin, sa oras nito, buksan mo ang puso mo. Hayaan mo ang Diyos ang maghari sa atin. Kasi, first love, pag sinabing first love, ang Diyos po, kakaiba po yung pag-ibig niya. Wagas. Kaya sa atin, kung naramdaman po natin yung first love na unang pag-ibig natin sa Panginoon, balik-balikan po natin yon na minahal po tayo ng Diyos. Amen po ba? Merong Diyos na nagmahal sa atin. Kaya sa pamamagitan po nito, alam niyo po ba na kapag yung pag-ibig ng Diyos ay nangingibabaw, hindi ka na matatakot na maparusahan. At tayo po'y magtatapat. Lagi natin sasabihin, mahal ko ang Diyos. At pinapakita natin sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa kapwa. At the same time, masaya tayo palagi. At sa gayon, magiging matagumpay na Kristiyano po tayo. Kasi merong Diyos na nagmahal po sa atin. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay patuloy na lumapit sa Kanya. Sa oras nito, gusto mo magtagumpay? Si Jesus po ang kailangan natin. Sabi po ng Biblia na ang tunay na nagtatagumpay sa daigdig na ito, sa 1 John chapter 5 verse 5, ay yung sumampalataya kay Kristo. Kaya sa oras na ito, ayan natin, patuloy nating kilalanin si Kristo sa ating buhay. At habang tayo po ay umaawit, patuloy mong ideklara sa puso mo, Lord, maghari ka sa puso ko. So habang inaawit po natin itong awit na ito, hayaan po natin na buksan po natin yung puso natin. At tiyak naniniwala ako na kapag ang puso natin ay pinuno ng pag-ibig ng Diyos, tiyak magmamahal po tayo ng totoo. Magmamahal ka ng totoo sa asawa, sa anak, sa pamilya, sa iglesia ng Panginoon. At the same time, sa mga tao na napapariwara. So sa oras pong ito, buksan natin ang ating puso. Awitin po natin ang awit na ito.
sa puso't isip niya, ika'y mahalaga. Iyong pagdurusa, kanyang nadarama. Labis na pag-ibig niya, sa krus pinakita. Sa'yo'y alay upang lumang. Di man karapat dapat, di man rarapat, buhay na handog mo, biyaya niya'y sapat na labis na pag-ibig na, sa krus pinakita. Sa'yo'y alay upang lumapit na, sa Diyos Ama, sa Diyos Ama. Ika'y lumapit na, kabiguan, kalungkutan, ay papawiin niya. Labis na pag-ibig niya, dugo, sa'yo'y alay. Panginoon, sa oras po ito, salamat po sa iyong dakilang pag-ibig, wagas na pag-ibig sa amin. Ang ganap na pag-ibig mo, Panginoon, sapagkat kami ay nagiging ganap sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, na namatay sa krus ng Kalbaryo upang kami, Panginoon, ay mapawalang sala. Dahil sa labis na pag-ibig mo, Panginoon, inibig mo kami. Hindi kami karapat-dapat, pero Panginoon, pinapaging karapat-dapat mo kami sa pamamagitan ng Panginoon Jesus. Kaya salamat po, O Diyos, sa oras na ito. Patuloy ka naming tinatanggap sa aming mga puso. Maghari ka, Panginoon. Pagharian mo ang bawat isa. Ikaw ang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa. Hayaan mong makita ang ganap na pag-ibig mo. At habang kami nandito sa lupa, patuloy namin gawin ang ginawa mong pag-ibig sa amin. May padama namin sa aming kapwa sapagkat ito ang iyong utos. Panginoon, salamat po. Hayaan mong lahat ay magtagumpay. Samantalang sinusunod po namin ang banal na kasulatan na patuloy na nagsasabing mag-ibigan kami. Mahalin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig mo, Panginoon. Kaya sa oras po ito, hayaan mong mapagtagumpayan ang lahat ng mga gawa ng sanlibutan. Sa daigdig na ito, Panginoon, ang pagiging makasarili, ang pagiging gahaman, ang pagiging, O Diyos, walang pag-ibig sa kapwa, walang malasakit, walang pagmamahal sa mga kaluluwa na napapahamak. Hayaan mong palitan mo ng iyong pag-ibig na kung paano ikaw ay nagmahal sa amin. Pag-ibig na nagliligtas, pag-ibig na nagpapatawad. Sa oras na ito, mga kapatid, palayain mo ang iyong sarili sa galit, sa puot, maging sa iyong pagiging seloso, selosa. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagpapalaya. Hayaan mong sa oras na ito, ang ganap na pag-ibig ng Diyos ay naranasan mo na sa oras na ito sa pamamagitan ni Jesus. Panginoon, salamat po. Pagpalain mo ang bawat isa at hayaan mo magkaroon, Panginoon, ng manifestasyon sa kanilang buhay. Ang ganap na pag-ibig mong ito na ipinadama mo nang isugo mo ang aming Panginoong Jesucristo na matay sa krus ng Kalbaryo para sa amin. Salamat po, O Diyos, sa iyo po ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Salihan po natin ang katigumpayan ng ating gawain sa umagang ito. Awitan po natin ang ating Panginoon sa
Sisigaw, dadakila